Last day. Ano to? Uber X. Ah, Ayun, difference. okay, Uber X na. Para to, ano. Uber, Corolla Cross Hybrid. Tara. Malinis din. So since last day na namin, nag-decide muna kami magpunta ng Sijen Island since 10 minutes ferry boat lang siya from mainland. Pwede kami mag half day muna doon habang nagpapatay na Kasi may oras. careful. Yung bayaran ng Ito. Dito. Tara. You can use your easy card sa pagbayad dito sa ferry station. Pwede rin cash. Pero yun nga, mas widely use yung easy card saka since pauwi ka na, ubusin mo na yung mga barya-barya mo sis. Ah, dito. Ano yung yotsan? Right side, okay. Hi guys! Alamin mo muna kung saan papasok. Nasa sungit. Aga-aga. Kakaanan nga daw. Ayun o, ayun. Yun yung ferry. Tara. Tara guys. Sakay na tayo sa ferry. Bilisan ko. Pedestrian entrance. Sea view. Yung ferry dito from 5 a.m. to 2 a.m. And every 10 minutes may umaalis. So, wala ka talagang ikakaba pag nasa Pangs ka sa mainland. Sijen Island. Pagbaba ng port, meron agad marerentahan ng mga bike, e-bike, motor, panong trip mo sa buhay, andyan agad pagtawid. So, depende na lang sa budget mo and kung gaano katagal nyo rerentahan. Tayong engineer. Sun project. First stop namin is yung Sijen Lighthouse. So, mga 5 minutes or less than 5 minutes away lang to mula dun sa port. And then, ipapark nyo sa baba, walang entrance pero kailangan yung lakarin pa akyat. Okay, lighthouse. Ah. Lakas maka Fort Santiago vibes nitong lugar na to, honestly.
Actually, yung lighthouse is andun sa dulo nung parang pantalan. Maliit lang siya. So, mataas lang yung parang view deck nitong lugar. Tunnel of Stars. Stop is tong Tunnel of Stars. Parang 2 minutes ride lang siya mula dun sa lighthouse, tapos wala ring entrance. Is ganda lang sa initan. Lalakad ka lang konti bago makapasok. Doon din pala may pumasok sa Alam mo na mamaya. Kay Biyang Tunnel. Oo nga, dyan nga. Wow! Wow! may installation lang pala na ilaw. Wow! Amazing. Dagat. Kasi wala masyadong gagawin, araw-araw lang. Pero enjoyable naman yung walk palabas kasi nga kita nyo naman ang cute, para kayo nasa planetarium na pahaba. Since masyadong mainit, we opted to rent yung e-bike na lang para medyo hindi naman kami penitensya mag-drive. So 600 yuan to for 3 hours. Ito yun. Ito kasi siya, lalabs. Ang kagandahan kasi dito sa Sijin is meron silang coastal bike path. So pwede yung mga e-bike dito. So hindi ka na kailangan dumaan dun sa main road pag mag-stroll ka lang dito sa tabing dagat at Aura. Ito, rainbow, no? Ito, along the coastal path lang din. Walang entrance. So, pwede lang kayong bumaba ng motor. Tapos mag-rampa-rampa dyan. Gusto nyo mag-picture.
May Shell Museum din sa tabi, pero hindi na kami pumasok kasi medyo nagmamadali ang mga lola. Gusto talaga namin magpatusta dito sa labas eh. Kaya dito lang tayo sa Gedli. Top speed 22. Doon ka sa loob. Ayun, mabilis pa ito top. Bilang sanay tayo sa Ilocos, sa Panay, at kung saan windmills dito sa Pilipinas, medyo nawarasak talaga ako nung nakita ko kung gaano kalaki yung windmills dito sa Sijin Island. Pero cute naman. Ito na yung sinasabi ko na coastal path na pwede nyong i-bike or i-bike. O yan, napaka-refreshing. Siguro pag sa hapon, hindi yung para ka nagpepenitensya ng alas 12 ng tanghali. So, ito yung Sijin Beach. Well, technically, pag nagbasa ka, hindi siya advisable for swimming. Marami daw kasing malalakas na undercurrent. Pero pag summer, pwede naman daw. Ito naman yung Sijin Sunset Bar. Sarado kasi may construction or dahil masyado pang maaga para magwalwal. Meron? Wala na, diretso na yun. Oo. Kaso, di ba? After nun, pwede na kayo pumunta doon sa Sijin Old Street para kumain at magpahinga and masulit yung renta nyo sa motor. Kaso dahil maaga pa, sarado pa karamihan ng shop. Sarado pa eh, karamihan. Oo nga, maaga pa kasi. Pero lunch, Old Street. Old Street. Parang lahat naman dito street food. Ito mga kainan. Mga ganyan kainan. Sige. Sijin Old Street. Diba? Okay. Andun pa pala yun. Papaya shake. Diyan tayo. Wala na rin. Puro mga ganyang style. Oo. Ito naman yung mga Stinky tokwa. ito, papaya din. Ayan.
Diyan ba yan? Hindi, tingnan pa natin isa. Eh, opo pa yan. Order na. Must try dito yung papaya milk. So, sobrang fresh at mura lang. Mga nasa 70 yuan. So, tamang-tama panapos. Sa matinding uhaw. At, basta yung papaya drink. Sarap. Sarap din pala yung shake ang ano, papaya. Ah, Videoan ko lang. I suggest kumain kayo dun sa mga karinderya sa gilid ng kalye. Yung malaparesan vibes dito sa atin. So, yan yung masarap, saka affordable. Pauwi na. bye guys. Bye guys. Mas matatapos yung kapaklaan. Hindi ko na na-videohan yung biyahe pabalik at papunta ng airport. Pero we decided na tumambay na sa airport para malamig at mukhang bukas talaga ang portal ng impyerno sa init. Uwi na. Uwi na. Aeroplan, hindi nakita. Yun o. Ito na nagtatapos ang 5 days, 4 nights Kaohsiung adventure namin. Sa lahat ng umabot dito, thank you sa tiyaga at suporta. Like and subscribe for more travel videos.